sorry, Libby. Hindi ko gusto na masaktan kita. Libby? Ano, princess? Masaya na ba? Nakuha mo na lahat ng gusto mo. Pero ano yung naging kapalit? Yung mag-suffer ako. Libby, I'm sorry. Hindi ko naman gusto na ganyan yung maramdaman mo eh. Ang daming lalaki. Bakit si Xavier pa? Bakit siya pa yung minahal mo? Ang dami namang iba. Bakit siya pa? Libby! Ano? Lasing ka pa kasi kaya ka nagkakaganyan. Mag-rest ka bukas, magiging okay ka na. Princess, pasensya ka na. Iwan mo muna kami. Sa kalagayan ni Libby ngayon, kailangan niya mag-isa. Okay lang po, Mama. Hindi niyo po kailangan magpaliwanag. Naiintindihan ko po. Libby? Magiging okay ka na. Onse, sana nandito ka. Sana may nakikinig sa akin. Hirap ng sitwasyon ko ngayon. Hindi ko masabi kay Xavier dahil ayoko namang isipin niya na pabigat yung relasyon namin. Hindi ko naman din masabi kay tatay dahil ayoko mag-alala siya. Wala akong ibang malapitan tuloy. Ma'am Charlene? Hello, princess. Kumusta si Libby? Andyan ba siya? Opo, nandito po siya. Natutulog na po siya. Inaalagaan ba siya ni Divina? First time ko kasi siyang makita na ganun kalasing. Opo, wag po kayo mag-alala, Ma'am Charlene. Okay na po siya. Ma'am Charlene, pasensya na po kayo Saan? Hindi ko po sinasadya na masaktan yung anak niyo. Naiintindihan kita. Pero naiintindihan ko rin yung pinagdaraanan ni Libby. Hindi lang ako makapante na andyan siya nakasama si Divina. Ma'am Charlene, Alam kong nanay mo siya pero wala talaga akong tiwala sa kanya. Alam kong close na sila ni Libby pero alam kong walang pakialam si Divina sa kapakanan niya. Ginagamit lang siya para pasakitin ako. hindi naman po siguro ganun, Ma'am Charlene. Alam ko, princess, pero hindi porket magkadugo kayo. Alam mo na lahat tungkol sa nanay mo. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. At hindi ko isasapalaran ang kinabukasan ng anak ko. Babawiin ko ang anak ko.